Galilee, great crowds pressed in on him to listen the word of God. He noticed two empty boats at the water edge, for the fishermen had left them and were washing their nets. Next verse. Stepping into one of the boats, Jesus asked Simon, its owner, to push it out into the water. So he sat in the boat and taught the crowds from there. When we had finished speaking, he said to Simon, "Now go out where it is deeper and let down your nets to catch some fish." Let us pray. Father God, thank you so much for this time that you have given unto us, that we could really hear your message. We pray, Lord, that you will bless every heart and every mind and every ear to hear your message, O God, and that your message can bring transformation upon the lives of your people who humbly listen and humbly worship you today through your words. Continually cover us with your precious blood and continue to bless us all together. In Jesus' mighty name we pray, and everyone will say Amen. So please be seated. Now the message of God this morning about the three things that Jesus saw to Peter. Ang tulong kabutang nga nakita ni Jesus kang Peter ani nga book. Okay, so let's see the first slide, the next slide. Yung dini, the first slide. So, sa kuno kaadlaw, samtang si Jesus nagwali dito sa baybayon sa Galilea, patigdaghan ng taong nagdugok umatod pa para maminaw sa pulong sa Ginoo. So good that ang purpose daw puno sa mga tao maminaw sa pulong ni Lord. In other scriptures, ang ilang purpose sa mga taong nidugok para lang gid maulian sa ilang balatian, anak kini nindot kay para maminaw gid sila sa pulong sa Ginoo. So gisaysay gid diri unsay hinungdan ngano ang mga tao nagtipok nganong nagduol ni Jesus. Diri nagtipok sila kay maminaw sa pulong sa Ginoo. Ganina sa Matthew nagtipok sila kay gusto lang sila maulian silang balatian. And then, matud pa, kay sa baybay man lang ito, nakabantay si Jesus og duha ka baruto nga wala na sulod dito sa daplin. Kay ang mga sana mangingisda ni nanghugas na silang mga pukot kay aron nga ready na sa sunod na pagpamukot ug ibiyaan nila lang bangka dito nga wala na jud. Next slide. So stepping into one of the boats, kaya duha to ka boats, duha to ka bangka. Niingon si Jesus kang Simon, kaya isa di ka bangka, si Simon Pedro ang tag-iya ato. Niingon si Jesus kang Simon Pedro, push it out into the water. Din sa Pedro, itulod ra ko ng imong bangka dito sa tubig. So, he sat in the boat. Pag tulod ni Pedro sa bangka, paingon sa tubig, nilingkod si Jesus sa bangka, ug dito din siya nagtudlo sa mga tao nga naglingkod sa bangka. Now, this is also in connection with the message last Sunday that a ministry is like a transportation. Connected niya po ni siya kamay nga ang buluton sama sa sakinan. Di ba si Jesus naglingkod sa bangka? Dapat sa ministry nga murag boat, murag bangka. Si Jesus cute ang mulingkod mo hari, dili ang hari-hari, hari-hari. O patod pa, paglingkod ni Jesus, nagtudlo dayon siya sa mga tao. Ang boat, nga murag sakinan, o sakin isa sa transportation, isa sa mga transportation o sakinan para mag-transport, maghatod, magpasakay o pasaero, matud pa, kinanglan nga makatabang gid siya, ug matud pa aning panahona is wala saki si Jesus ray nagsakay. Pero naa siya gibuhat para sa katawan niya. Itudloan ni mga katawan sa pulong. When he had finished speaking, pag humanagwali ni Jesus dito sa bangka nga gilingkuran niya, matud pa, ningon din siya ni Simon nga tag-iya sa bangka. Now, go out where it is deeper. Di ba gitulod dito sa tubig? Dili pa kay lalong, ingon din si Jesus humanagwali. Itulod pa dito sa lawong-lawong. And let down your nets to catch some fish. Itulod pa sa lawong-lawong ng imong baruto or bangka
Unya, itaktak dayon ang imong pukot aron makakuha ka og isda. Unay sugo ni Jesus. Let's see the next verse. Unsa ingon ni Pedro? Insya master or magtutudlo? Na ning kamot gid bisa tibuok gabion nga nangisda. Niwa jud ni kakuha bisag isang buok. Unya adlaw na ni. Kasi tibuok gabi eh. Wala jud kuno sa kakuha. But if you say so, apan ingon man ka Lord, I'll let the nets down again. Apan ikaw man nag-ingon nga ako itaktak ang pukot, ako jud ning ibalik pod og taktak akong pukot dito sa dagat. And this time their nets were so full of fish, they began to tear. Og tinuod man ang ilang pukot perting daghanag isda ug halos nagaka buslok. So let's see the next slide on that. Okay. Now, man's great effort, di ba, tibok gabi ipati nilang hago. Perti nilang paningkamot sa ilang pagpangisda. Murag first time ever wala sila kuha. So man's great effort without Jesus' approval of being blessed is nothing. Ang pagpaningkamot sa tao, perting paningkamot nga ang kamot, mura na gakakumot na, unsay kumuton para gid makakuan og kanang makakuan og blessing, makakuha blessing, grabing paningkamot nga ang kamot, mura na gakapuy-puy, gapang namna, gapang dinghod na, gapang gahi na, paningkamot without God's approval of being blessed is still nothing. But with God's instruction and man's obedience, di ba nag-instruct si Lord, si Jesus? Tulod sa lawlaw. O alabay, itaktak ang imong pukot. So, the instruction of the Lord, klaro, tulod ang imong baruto o bangka sa lawlaw. O taktak ang imong pukot. So, na instruction. And man's obedience, Peter's obedience, atod pa, God's instruction and man's instruction, on man's obedience, then nothing becomes something to flow until it overflows without flaws. Bisan pag naghatag ang idong instruction, kung walay obedience sa tao, wala gyud milagro. Ano sa nindot ning matagaan tag instruction ni Lord, maka-receive tag instruction. Pero kamusta man ang instruction ni Lord, imo bang gi-obey, imo bang gi-follow? Can you remember nga naghatag na si Lord og instruction ninyo niya wala na follow? O can you remember po naghatag instruction ni Lord, si Lord sa inyo, nga inyo po na follow? Unsay diferensya? Di ba lahi? Okay. So, but with God's instruction and man's obedience, then nothing, di ba mo tayo kuha? Then nothing becomes something. Ang wala, nahimong na ay naitabo, na ay nitungha. The nothing becomes something to flow og nagflow gyud until it overflows hangtod nagdagayday without flaws. Na the net was not worn out, wala gyud na gisik. So let's see the next slide. So the first thing that Jesus saw to Peter, he has obedience to Jesus is Jesus' instruction despite of the challenge. Nakita ni Lord kang Peter nga naa siya obedience. Haliwala sa challenges. Nga, tibuok gabi, perti na lang paningkamot, bisag asa na sila sinaabot dito, asa dapita itong bangka, move, sana, ilang, gibugsayan, para lang mangitag, asa, naisda na diri, naisda. Sa ato pa, bisag kung saan itong paningkamot, kung siradaan ni Lord, kay, dili siya gusto nga, magpadayon ta sa blessing nga ang blesser, wag yapoy, na daw nga, glorification. So, wala siya. So, he has obedience to Jesus' instruction despite of the challenge. So, unsa man hitabo sa pag-obey niya? Pag-obey niya, unsa hitabo? Nakakuha og daghan kaayo. Adlaw nga dako, di na gabi,
pero nakakuha. Nga naman, diya sa Ginoo, adlaw man nga murag dili nating tipuan sa isda, ang Ginoo makamilagro. Amen. Gusto ni Lord makita ang atong obedience, kaysa atong obedience, blessing will just follow. Okay, next slide sa ta before sa second. Next slide sa ta. Okay, wala pa na ko nasudi na ko makan. Okay, now, sa pag-obey ni Peter, na ay milagro na hitabo, ang mga isda na nuol o misunod sa bukod. Dato, God commands the blessing to come to you. Kay kung i-bless ka ni Lord, kana nga blessing di dyan na masalaag para dyan na nimo. Pero, kana nga blessing mo abot kung na ay obedience. Without obedience, the desired blessing, the desired nimo nga panalangin nga imong gitinguha, di dyan na abot kung walay obedience. Di dyan na makitabo. Bisan pag mag-inampuay ka kung walay obedience, it will not happen. Bisan pag rapid inapuay nimo kung walay obedience, di ka pa na mahitabo. Okay. So, muna na, hitabo, nga perting daghana nga isda ang nakuha, gibutang ni Lord sa net, o matod pa sa pulong sa Ginoo. Okay, let's see the verse 7. Let's see the verse 7. The verse 7. A shout for help brought their partners in the other boat. Di ba, isa man to bangka nga wala gigamit. Katuda mo to ka boat, tuda mo to ka bangka. Tungod sa kadaghan nga nakuha nga isda. Nangayo sila kitabang. A shout for help brought their partners in the other boat. And soon both boats were filled with fish and on the verge of sinking. Kaya nangitag tabang kay pirti na dyan daghan na di na mapaigo sa isa ka. Bangka, nagdugok na ginay, nagdugok kay sa isa ka pukot na puno. Kay isa to nets manigtang ani, ang pukot na puno, nalapilain na pukot na puno. Kaya nga naman, mintas nga na ay panalangin, halakwa pero tanaw na to unsa bagyon ang nakita ni Lord kang Peter. So ang other nga bangka, napuno katong empty dito sa daplin sa baybayon. Kay nangayo magtabang sila nga, uy tabang kali diri kay daghan ka ay panalangin, daghan ka isda diri. So matod pa, both boats, ang duwagid ka bangka were filled with fish, napuno gid sa isda, ug hapit na mo unlod sa kapuno. Now remember, dili to mahitabo kung walay obedience si Peter sa instruction ni Lord. Sakto dili. Kinahanglan na ay fountain sa obedience para ang blessing mo flow. Nahimo to nga dako nga milagro, daghan ang kita sa milagro tungod sa obedience ni Peter nga iyang tulod ang bangka sa lawom-lawom ug iyang iitsa ang pukot aron makakuwag daghang isda. Kinsa may nabulahan og ayo? Hello? Kinsa nabulahan og ayo ato? Or naka-appeal sa kabulahanan? Na-appeal sa blessing? Ang kauban ni Pedro. Okay. Now, let's move on to the next verse. When Simon Peter realized what had happened, kay na, hibuog man siya. He fell to his knees before Jesus and said, "Oh Lord, please leave me. I'm such a sinful man." Isa milagro nga dyan to. Pagkabantay niya nga ingani, dili ni normal. Dili ni siya ordinary. Niluhod si Peter at ubangan ni Jesus ang sa Lord, palayo na ako. So backward ta sa slide. Moto, the second thing that Jesus saw to Peter, the other line pa katong itikas. He was not alarmed and not attracted
attracted by the blessings the fish caught. Nakita ni Jesus kang Peter nga wala siya na alarm o na-attract sa blessing. Na ay mga tao nga pag-abot sa blessing, dito na sa blessing ni focus, nakalimot na sa blesser. Hello? Daghan kay mga tao ma-attract sa blessing. Remember, blessing will just follow after obedience. Dili ang blessing greater. Ang greater atubangan sa Ginoo is our obedience, not the blessing, because the blessing is just secondary. Obedience is the primary. Kung daghan ka-enjoy sa blessing, daghan ka-enjoy sa blessing, nag-blessingan lagi ni Lord. Ang mga kauban ng fishermen, ang kauban ng mga ngisda, pero tinang-enjoy sa blessing, pero tinang-enjoy sa blessing. Pero kung sa nahitabo ni Simon Peter, siya, Lord, palayo na ko, dili ko worthy, ani nga panalangin, di ko worthy sa imong presence siya. Muna nakita ni Peter, muna nakita ni Jesus, muna ipanalanginan siya ni Lord. Hello? Gamay ray tao, nga diin, mo acknowledge nga dili ko worthy ang nga blessing, Lord, kay makasala ko na ko kay kung atraso na ko kayo sinner ko, Lord. Kamay ra kay panalangin ni Lord, ingon nga dili ko worthy ani Lord, ako bang grabe nga pangita panalangin nga panalangin, unya gamay ra kay ang paghatag tayo sa blesser. Oh. Punang nakita ni Lord kang Peter. Siya'y gisaligan nga ang blessing mo tungha, because there is obedience, blessing will just come out. Amen. Taken kay mga Christians, gusto blessing, nindot man na, kaya may promise ni Lord, bless kita, promise man ang ni Lord, tinuod yun ang promise ni Lord, pero before na i-release, obedience ang iyang gikinahanglan. Amen. Obedience ang iyang gikinahanglan. So, ikaduha nakita ni Lord kang Peter. Wala siya na alarma, wala siya na attract sa blessing nga na kuha. Kay bulungan man jud to, katong blessing niya muoy nakapa humble down niya yun sa to niyugbo siya ni Jesus sa Lord. Palayo na ko, dili ko worthy ani. Wala siya, uy, apa talaga ka. Ang kauban niya ng mga isda, nidagan sa panalangin, nagkapuliki sa panalangin, niraha sa panalangin siguro, grabe na ito nga, ako ni, pero siya, wala yun na-attract, wala yun siya nga, ayawi ko, paano diha, ayawi ko, kanalinti diha, iya itong bangka, naa siya katungod, pero ang nga busy, ang kauban niya. Unang isa di pangita ni Lord, nga dili ka after sa blessing, after ka sa blesser. Nga mahimuot si Lord sa imong blessing, kung i-bless ka ni Lord, mahimuot si Lord, mayroon ka nga, Lord, tagos pa ko ani nga blessing. Amen pa. Malipay si Lord nga ko i-bless ka, dili ka ma-attract sa blessing. Dito atong attraction nga, Lord. Thank you, ani, Lord. Worthy ka ko ani nga blessing, Lord. O say, buhato na ko ani nga blessing, Lord. Igiya ko ani nga blessing. Ay, blessing. Wala nagkapulikin, busy na kasi sila. Busy ka. Pero siya, di pa ko down siya. Wala nakita ni Jesus kang Pedro. Walang sa tanang, sa dusi nga, mga tinunan ni Jesus, sa dusi ka apostolis. Dako ang gipiyal ni Pedro. Tungod kay si Pedro, dili after sa panalangin, after siya sa obedience sa Ginoo. Hello? Kaya sa blessing, manginambog naman ta, gi-bless ko ni Lord. Remember, blessing is just secondary. Ang gipangita ni Lord, atong obedience, kaya ang atong obedience, mo'y mahatod na to sa ay, ang panalangin usay, mo'y makababag na to, di tato kaglangit kay ano, di na natakasimba, kay basi kawaton to, panalangin dito, di na natakasimba, kay nagkampinanap, suri-suri lang ta, muhatag lang ta dito simbahan, ay sabut na lagi ang Ginoo. Remember sa to, bring your tithe, dahil ang imong tithe, itinanglan ta ka, kanang imong panalangin, ako pong giginanglan, kay isa na siya nga timailhan, nga nag-obey ka na ko, nagsunod ka na ko. You must not alarm and not attracted by the blessings. Cross-reference na. John chapter 21.
Because this is Luke, lahi ning story po sa John chapter 21. Di gid siya attracted sa blessing. John chapter 21. Okay, wala kay pud sila kuha ni pero this is another story. Dili siya same story kay pareha sila og location sa Sea of Galilee pero lahi na pud ni siya. Okay. Kining human naman gud si Jesus ani na kining resurrected na si Jesus ani katong ditong nakitawa pa. Okay. Jesus, John chapter 21, verse 4 to 6. Diretso na lang ta, 4 to 6. At doon, kadlawon pa ha? Kadlawon, ganina, dili man to kadlawon. Kaya nagrawali man to siya, buntag naman to. Nagtindog si Jesus sa baybayon, but the disciples could not see who he was. Ang mga disciple, wala nakita, kinsa to siya, naglingkod sa baybay. Next verse. He called out, tawag din si Jesus, mga igsoon, namoy ko ha? Huwag sila ihit. Yung sa no, wala may kakuha. Then he said, sige, iit sa inyong pukot sa inyong tuong bahin sa bangka. O makakuha mong daghan. So they did. Ilanggi, it's a food. They couldn't haul in the net because there were so many fish in it. Ang instruction ni Lord, iit sa inyong pukot sa tuong bahin, not on the left side. Pag-obey nila, milagro lang. Milagro. Okay, let's move on to the next one. Okay. Verse 7. Then the disciples loved Jesus said to her, it's the Lord. Ang isa ka disciple nga, kanang gihigog ba pag ni Jesus, naingon siya ka Peter, alo, ang Ginoo. When Simon Peter heard that it was the Lord, pagkabungog ni Simon Peter nga Ginoo, si Jesus to, he put on his tunic, kay nahubog man lagi sa kay mga isda, iyang gisuot ang iyang sanina. He had stripped for work kay maghubog kay trabaho. Jump into the water and headed to the shore. Pag human nagsuot sa sanina, matod pa, nilukso siya sa tubig, kaya naman siya sa dagat. Sa dagat kay sa baruto. Nilukso siya sa tubig, kaya dito matuslaw-law, kay dito malagi ang pukot, gilabay. Nipadaplin siya adto siya sa baybay. Ano man? Asa ang blessing ato? Nasa baybay, di ba mga pusta? Kinsa man ang blessing? Nasa daplin. Asa siya ato? Sa blessing or sa blesser? Asa siya ato? Sa blessing or sa blesser? Ni adto siya sa blesser. Ang kauban niya, kasagana kauban niya, tuwa sa blessing. Daghan kay mga tao, ma-attract sa blessing. Di yun, ma-attract dito sa blesser. Kung panalanginan na to, aragit sa blessing, no. Kalimot pa sa blesser. Siya diriritso, ambak, ha, sa baruto, ni-adto siya sa blesser. Ni-adto siya sa blesser. Nguna'y nakita ni Lord kang Peter. Dili gaka, dani, gaka-attract, gaka-haylo sa blessing. Sa blesser ang iyang priority, dili ang blessing iyang priority. Amen. Muna sa tanan nga mga apostolis, kinsa giingnan ni Jesus? Pedro na gugma pa na kitagaan siya tuga. Feed my, sa to? Sa verse 15. Verse 15. Human sa pamahaw, ingan siya. Pedro na gugbak-baka na ko. Labaw, more than this, o sanin na this, the blessing. More than sa di ba katong ilang gikuha nga isa, panalangin man to, pagkaon man to. Do you love me more than this? Pedro, naigugma ba ka? More than aning panalangin, more than aning mga pagkaon, more than kanilang pagkaon tungod sa blessing. Naigugma ba ka, Pedro, nako? Labaw aning mga pagkaon, labaw aning panalangin ay siya. Yes, Lord, naigugma ko nimo kaysa aning mga blessing. And siya, then feed my lambs. Baka na ako mga karniro. Kaya nga naman, hindi ka kapakaon kung wala kay obedience. Hantod, take care of my sheep. Hantod, feed my sheep. Siya ready to gahan na nga naman. Dili siya after sa blessing, after siya sa blesser. Because ang blessing, dili na sa kalibutan. Apan ang atong obedience, pagkatod na to sa langit. Blessing is just secondary. Bunga ra na sa obedience. Pero ang uban, di priority, ang blessing na minor raman ang tana, ang priority, ang major is the blessing. Let's go back to
the other one. Actually, my plan is 11:30 ka mahuman. Kaya maapas ko sa Taguluan. For dili mo tugot siya, Lord. Because kaon naman to dito. Kaya nang pagkanon ta sa amo. Sa inyong kalag akong plano, sa iyo 11:30 humano na ako kamo. Apas dito kay taon na kinanglan na pastura. Abi na dito mo simpa pastura. Dili lang dito ra mi magsimba. Maapas ra mi katong naisa kay nga katong mo mulupad diri nga abot ra diri. Next verse. Luke chapter 5. Hallelujah. Luke chapter 5, verse 8. Ito, Luke chapter 5, verse 8. Oh, he fell, niluhod si Pedro, at ubangan ni Jesus and siya, Lord, biyai ko, palayo na ko. Makasala ko, dili ko takos mong presensya. Next verse. For he was awestruck by the number of fish they had caught. Kay ngano nag-inga siya, nahibulong siya. Wala siya katuo nga ingato ang daghan makuha. Kay tibok gabi wa isa kuha. And were the others with him. Samtang ang uban kauban niya ng isda, nakakita po sa blessing. His partners, kinsa diyo partners? Si James, John, the sons of Zebedee. So tulo sila kabuk mga mangingisda. Si Peter, si James, sila gina sila tulo partner. Mo po nang close ni Jesus sa iyong heart. Bisag asa si Jesus, kung naibilin kining tulo maguban kini sila. Nga naman, special ta ni Lord kung special po ta sa iyong kasing-kasing. Anak lang siya. Jesus replied to Simon, kaya nga si Simon, Lord, palayo na ko. Dili ko takos sa iyong presensya. Kita ka nag-blessing niya. Wala siya nagpasalamat sa blessing niya siya, Lord. So, sige niya na ako sa next slide. Sa ingon si Jesus, don't be afraid. From now on, you'll be fishing for people. Sa ay kadto, Pedro. Di kan karon, di na ka mangisda o isda. Mangisda na kang tao. Last na tong pangisda. Kaya isasabot niya, ang iyong magwag isda mga tao na mga kalag. Dili sugdaon, dili tulahon, dili sweet and sour, dili ikilaw, kundi makalag, na diin, di malaglag. Amen. Mura ning mga isda, kita nga mga isda, nga dili ta sugbaon sa impyerno, kundi dili balhinta anay lugar sa kalangitan nga air condition na walay bayan. Ingon pa sa kauban ako sa trabaho. Pastora, wala na increase ang inyong electric bill. Hindi ko nga, parang kumakaman, kung inyong pila di siya, 2,000 ka pinang-increase, Pastora. Nagrabing aircon na mo, Pastora. Kung medyo yung inita, Pastora. Init ng tour kayo, pero wala mo gabat aircon. Ikaw, ay, ako gatang pila. Madala rin ni Pai, na rin electric pa. Kira ni parang magawas na singot, magawas ng toxins. Sa 2,000 ka pinag-kwinta na ko, 2,400 ang increase ilang regular pay. Gikan ko nun sa 6,000 ni Abu Kubuk Sumal Kapi. Ikot ako na kayo nabugat na kayo sa bulsa na. So don't be afraid. Kay now on, you will catch fish. Matod pa sa pulong sa Ginoo. And matod pa verse 11. As soon as they landed, samtang dito sila sa baybay, they left everything and followed Jesus. Last na itong pangisda nilang isda. Kaya sunod lang pangisda, tao na ilang pangitaon. O batod pa, sugod ato, ilan nang gibiyaan ang ilang pagpangisda sa isda. Nisunod na sila ni Jesus. Matod pa sa pulong sa Ginoo. Let's go back to my slide. That's the last, sa slide na ko. The third thing that Jesus saw to Peter. He humbly acknowledged to Jesus that he is a sinner. Giilan niya nga, Lord, makasala ko. Wala ingan nga, worthy ko aning blessing. Wala siya naginambog. Namay ba, no? Namay ba i-bless? Hambog din ka. Worthy ko aning blessing. Kaya grabe gig ko pa rin kamot. Grabe gig ka itanan-tanan. Wag gig siya naginambog. He humbly acknowledged to Jesus that he is a sinner and he is not worthy even to receive such blessing that Jesus gave. He is not worthy of Jesus' presence. He humbly acknowledged to Jesus that he is a sinner. He is not worthy of Jesus' presence. Di siya tako sa presensya ni Lord. Nabalaan si Lord siya makasala. He is not worthy of such blessing that he received.
Dili siya takos sa panalangin na tupiting daghana pa na nagdago ang panalangin. Pila lang ka mga tao ka nga panalangin nagdago. Kaya dili makurat sa panalangin. Pila lang siguro ka mga tao, Christians, believers, followers ni Jesus nga kung panalanginan. Kaya ni Peter, na dili ma-attract sa blessing. Na siya humility. Na siya acknowledgement. Wala siya pakinambo. Tulog ka po ang nakita ni Lord sa iya. Nangita si Lord o kung sa'y nasa to ang makapahimuot ka niya na maghatod na to sa dakong panalangin. Shall we all stand up and thank the Lord? Oh, glory to God. Shanda kiya shikira raraba shanda. Oh, glory to God. Blessings are just result of obedience. Atubangan sa mga tao. Bilang di pasilamatan ng mga tao na nakadawat og dagkong panalangin. But in the sight of the Lord, blessing. Dili na ito imong priority, but obedience para daghan pang blessings maabot igsoon. Oh, glory to God. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Oh, glory to God. Thank you so much, Lord. Thank you so much. Let's sing the song, Healing Grace. Merciful God and Father, loving us like no other. Yan gipadangat sa ato niya mensahe. So, ang tungod kay nigugma siya nato sama nga nigugma si Lord kang Peter o sama nga nigugma si Lord sa katawan. Yan gigamit si Peter to become a fisher of men. Mangisdag tao. Because of God's grace and mercy, na siya gipantawag nga alagad si Ginoo. Dili after sa blessing, but after the blesser. Napahimutan ang blesser. Hallelujah, God. Thank you, Lord. Heal the minds of your people. Heal the hearts of your people. Na dili na kami mo after sa blessing. Dili na kami affected sa blessing. Kundi ma-attract kami sa blesser, O God. You're the merciful God and Father that we have, O Lord God. O Shandakia. Touch your people, move in this place, Lord. Move in this place, O God. Hallelujah, glory to God. Yes, Lord. Let's sing this song together. Praise be to God. Hallelujah. Merciful God and Father, loving us like no other. Hear our prayer, the cry of our heart, as we come to you. We acknowledge our transgressions. We confess to you our sins. Show us mercy and compassion. Touch our lives with your healing grace again. Release us from our past as we seek your face. Wash us free at last. We receive your love. We receive your healing grace. We receive your love. We receive your healing grace. We receive your word. We receive your message this morning, oh God. That you love us so much. You called your servants to be fishing in the fields, oh God, in this world. Para, o Diyos, makabig, kung dili malaglag ang mga kalag, para makailadi kanimo, makasabot sa imong pulong, ubasa sa imong pulong, may gugma sa imong pulong, mutuman sa imong pulong, aron adunay mga milagro panalangin nga madawat sa imong mga katawan, panalangin nga hilabihan, o Diyos, panalangin nga kahibalungan. Salamat, Lord, sa imong pulong. Siluwi ka to sa imong amili nga dugo.
na dili na mo malimtan ang formula, ang factor, ang inungdan, ang resulta sa obedience. Amazing blessings. As we go deeper into the next level o God, di sa papaminaw kanimo, next level ng blessing. Si Pedro Ginoo nakadungog sa among mensahe. Mangkatawan nakadungog sa mensahe. Apan si Pedro sa tanan nga nakadungog sa mensahe, nabulakan atong panahon tungod kay siya gayon nakadawat sa dako God, kapaborgikan sa imong kasing-kasing. Huwag nakaambit lamang ang uban sa panalangin, kiniyatag kang Pedro. Salamat Ginoo sa imong pulong, sa iyo kato si mamiling ang dugo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.